Nalalapit na naman ang Biyernes Santo at ayon sa mga matatanda, marami tayong mga paniniwala na dapat sundin tuwing Biyernes Santo sapagkat meron daw hindi magandang mangyayari sa atin kapag di tayo sumunod dito. Pero sa aking opinyon, sa panahon ngayon, halos hindi na alam ng mga kabataan ang mga pamahiin o mga paniniwalang tulad nito sapagkat mas nakapokus sila sa mga gadgets at hindi na rin sila aware sa mga mangyayari. Kaya naman sa video na ito ay nais kong muli ay ipaalala sa inyo ang mga paniniwala tuwing sasapit ang Biyernes Santo. At bago ko simulan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment ka na din kung nagustuhan mo ang video na ito at kung naniniwala ka dito. Ang mga ito ay batay lamang sa aking mga nakagisna na turo ng mga nakatatanda at hindi ko kayo pinipilit na paniwalaan din ito. Ito ay pawang mga gabay lamang para sa inyo na sana ay makatulong sa inyo, lalo na sa mga kabataan na hindi na halos alam ang mga bagay na ito. Tanda din ito ng pagunita natin sa pagpapahirap at pagkamatay at pagpapako sa krus kay Hesus bilang pagtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Una, huwag daw maliligo tuwing Biyernes Santo pagsapit ng 3:00 na ng hapon sapagkat maaari kang dapuan ng sakit dahil ayon sa paniniwala, wala magpoprotekta sa iyo dahil patay ang Diyos sa mga oras na ganito at malakas ang puwersa ng mga masasamang elemento o bad spirits na maaaring maghatid sa iyo ng karamdaman. Ayon naman sa ilan, kaya daw bawal maligo sapagkat kapag sumapit na ang 3:00 ng hapon, ay magiging kulay dugo daw ang tubig dahil sa pagpapahirap, pagpapapako sa krus kay Hesus ay dadaloy ang dugo sa tubig. Pangalawa, bawal magtrabaho ng mabibigat kapag Biyernes Santo. Ayon kasi sa paniniwala, maaring magdulot ng kapahamakan o disgrasya kapag nagtrabaho ng mabigat. Dahil daw patay nga ang Diyos ay walang magpoprotekta sa atin. Pangatlo, bawal gumala kung saan-saan, mainam na mag-stay lang sa bahay kapag Biyernes Santo lalo na pagsapit na ng 3:00 ng hapon. Dahil ayon nga sa mga matatanda at sa mga paniniwala, ang pagpunta kung saan-saan kapag Biyernes Santo ay maaaring magdulot ng kapahamakan o baka maaksidente daw sa daan dahil nga walang magpoprotekta sa atin. Bawal gumamit ng matatalas o matutulis na bagay katulad ng gunting, kutsilyo kapag Biyernes Santo dahil nga baka daw tayo ay masugatan at sinasabing matagal gagaling ang sugat kapag ito ay nangyari ng Biyernes Santo. Ayon din sa paniniwala, bawal magwalis at magdakot at itapon ang mga winalis kapag sumapit na ng gabi ng Biyernes Santo dahil ito daw ay magdudulot ng matinding kamalasan sa atin. Kaya naman ang iba, ang ginagawa nila ay itinatabi na lang ang mga nawali sa isang sulok at kinaumagahan na ito dinadakot at tinatapon. At ang isa sa hindi ko nakakalimutan ay ang pagkain ng karne. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng karne tuwing Biyernes Santo sapagkat ito daw ay isang matinding pagkakasala. At ito pa ang isa sa pinaka. Huwag na huwag daw tayong makikipagtalik kapag Biyernes Santo, maging asawa man natin yan. Dahil mayroon daw matinding mangyayari kapag ito ay ating ginawa. Kahit asawa nyo man yan o hindi, ay pigil-pigilan muna ninyo ang bagay na ito. Dahil ayon sa paniniwala, kapag daw nakipagtalik ng Biyernes Santo, ay naku, hindi na daw ito uhugot. Naalala nyo ba yung nag-viral na nag-lock? Naku, malamang ganun ang mangyayari sa atin kapag ito ay ating ginawa ng Biyernes Santo. So, nakakatakot, diba? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ayan, nag-lock na ang inyong mga ari, hindi na natanggal. So, pigil-pigilan po muna natin. Isang araw lang naman na pagpipigil. Okay po? So, yon, at sana ay meron kayong natutunan dito. Hindi ko naman po kayo pinipilit na ito ay inyong paniwalaan. Ito ay pawang mga gabay lamang. So, ayon, maraming salamat po muli.
Good luck and God bless, and thank you po sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik at patuloy na sumusuporta dito sa aking munting channel kahit na paminsan-minsan lamang akong mag-upload dahil sobrang busy po ng person. Kaya hindi po ako masyadong makapag-edit ng mga videos. Pero patuloy ko po kayong bibigyan ng mga kaalaman at patuloy kayong bibigyan ng mga gabay tungo sa ating mga success, mga kung ano-ano, mga pampaswerte, mga anik-anik, mga anting-anting, mga paniniwala. Diyan lamang po kayo. Maraming salamat. Good luck and God bless.